Magandang gabi, Oriental Mindoro. Ikalima sa buwan ng Mayo taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. Sa ulo ng ating mga balita, Governor Alfonso Umali Jr. muling nahalal bilang presidente ng Union of Local Authorities of the Philippines. Vice Governor Merlito Dolor nahalal naman bilang Ingat Yaman. Pandanggitab Oriental Mindoro, pangwalo sa Aliwan Fiesta 2014. Ika-39 na taong pagkakatatag ipinagdiwang ng Calcedeco. Sa detalye ng ating mga balita, idinaos nitong ika-26 ng Abril ang Aliwan Fiesta 2014 kung saan isa sa mga kalahok ang Pandanggitab Oriental Mindoro. Ang bayan ng Baco ang kinatawan ng lalawigan sa nasabing patimpalak ngayong taon at matapos ang pagpapakitang gilas ng lahat ng kalahok, nakuha ng Pandanggitab Oriental Mindoro ang ika-8 pwesto. Bagamat di nakuha ng grupo ang panalo, karangalan pa rin ng lalawigan ang mapabilang sa nasabing pambansang patimpalak ng mga festival sa buong bansa, na nagbigay ng pagkakataon upang higit na makilala ang Silangang Mindoro sa pamamagitan ng official festival nito, gayon din ang angking talento ng mga Mindoreño. Samantala, kampiyon sa nasabing patimpalak ang Sinulog Festival ng Cebu na nag-uwi ng 1 milyong pisong premyo, habang pumangalawa naman ang Megugaya Festival ng UP Maguindanao at pangatlo ang Tinalak Festival ng Santo Niño mula South Cotabato. Ang kinatawan din ng Sinulog Festival ang tinanghal na reyna ng Aliwan, habang ang Bambanti Festival ng Manila naman ang nanalo sa Float Design Competition. Sa ibang balita, idinaos nitong 1 ng Mayo ang ika-39 na anibersaryo ng pagkakatatag ng Calapan Labor Service Development Cooperative o Calcedeco at kaugnay nito bilang handog sa mga Mindoreño sa pakikipagtulungan sa Oriental Mindoro Blood Council, isang bloodletting activity ang isinagawa ng nasabing kooperatiba na idinaos sa ikalawang palapag ng tanggapan nito sa Barangay San Antonio sa lungsod. Ang naturang samahan ay aktibo at taunang nakikiisa sa blood donation activities bilang tugon na rin sa mataas na pangangailangan ng lalawigan sa dugo, kung saan 63 kasapi ng kooperatiba ang nakapag-donate ng dugo ng nasabing araw. Samantala, sa pangunguna ni General Manager Sonia Satur at BOD Chairman na si Denisardo Gasik, ilan pang mga aktibidades ang idinaos kaugnay pa rin ang pagdiriwang ng kanilang anibersaryo. Kabilang na ang oath-taking ng mga bagong kasapi ng Board of Directors, pagpapasinaya ng basketball court at ang pinaka-aabangang palaro para sa mga miyembro nito. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCT. Sa inisyatibo ng Beta Sigma Fraternity Alumni Association at sa pakikipagtulungan ng pamahalang bayan ng Nauhan, matagumpay na isinagawa ang medical caravan sa Barangay Del Pilar sa nasabing bayan ikatlo ng buwang kasalukuyan. Mahigit 100 residente ang nabenepisyuhan ng programa kung saan 100 senior citizens ang nabigyan ng reading class, habang ilan naman sa mga residente nito ang nakapagpabunot ng ngipin, nakapagpakonsulta at mahigit 30 kabataan ang nakapagpatuli ng libre.
Sa panayam kay BSFAA Mindoro Chapter President Eli Vargas, na isa katuparan ang proyekto dahil sa aktibong pagtulong ng grupo, partikular na ang Batangas Chapter na naglalayong makatulong sa kapwa. Itong gawain na ito ay naisip namin para kahit papano ay mahikayat namin itong mga alumni na miyembro ng Beta Sigma na maging aktibo. At itong Alumni Association ng Batangas City ay halos linggo-linggo nila ito ginagawa sa Batangas City. Kung mapapansin po natin ay itong mga bisita, halos 30 yan nandito. Ang aming tawag din kasi sa Sigma Beta, yung Ladies Corps, ay kasama rin. Mayroon kaming kasama na galing pang Maynila. Katunayan, isa sa mga dentista dyan ay dentist ng St. Luke's. Kaya kung makikita mo, talagang full force naman yan. Nagkaroon sila ng pagkakataon na makabisita rito sa Oriental Mindoro. Anya pa, natukoy ang nasabing barangay bilang benepisyaryo dahil sa direktang pakikipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan sa naturang samahan. Kaya itong barangay del Pilar, kaya dinala namin dito dahil yung kapitan dito lagi ang nakikipag-usap sa akin. No? At ito'y masigasig nga at sabi nga niya kung pwede ay dalhin sa kanyang barangay. So nagawa siya ng resolution sa amin at napagkasunduan din namin na dito talaga gagawin. In fact, ito yung kauna-unahan na magkaroon ng medical mission na talagang serbisyo ang basihan. At marami rin mga organisasyon na nagkakandak ng medical mission. So, kami rin bilang isang lehitimong fraternity rin, gusto rin namin maging bahagi sa ganitong gawain. Ayon naman kay BSFAA Batangas Chapter President Dr. Melvin Ambal, naging posiblean niya ang pagtungo nila sa lalawigan dahil sa masigasig na pakikipagtulungan ng BSFAA Mindoro Chapter at ang kanilang patuloy na isinusulong na medical caravan. Ito kasing Barangay del Pilar, ito ay sa pakikipagtulungan ng President ng Mindoro Assembly na si Brad Eli Vargas. So, siya ang nag-suggest na dito namin gawin itong medical mission dito. So, Beta Sigma Batangas Assembly in cooperation with Mindoro Assembly. So, ang Beta Sigma kasi mayroong medical caravan. And at the same time, meron ding pool of doctors ang Batangas Assembly. So, we joined para makatulong dito sa Mindoro Assembly. Sa uli, labis ang pasasalamat ni Del Pilar Barangay Captain Israel Saunar sa mga miyembro ng naturang samahan sa programang medikal na handog ng mga ito sa kanila. Nagpunong nagpapasalamat sa kanila. Nagpapasalamat na dito dinaos sa aming Barangay Del Pilar. Nakuha sila ng Mindoro. Sa kanilang dedikasyon, sa puso't damdamin na makatulong sa aking kabarangay. Na hindi lamang iisang matutulungan kundi napakaraming mamamayan na makikinabang dito sa aking barangay. Antabayanan ang iba pang mga balita, makalipas lamang ang ilang paalala. Maring Rema, saan ka ba nagsasanla? Sa Palawan Pawn Shop. Mataas ang tanggap, mababang interes. 1 to 11 days, 1% lang. 12 to 22 days, 2% ang interes. At 23 to 33 days, 3% lang ang interes. May automatic text pa sila sa mga customer para mai-renew at hindi marimata ang mga sangla nila. Oras na, para ilipat ang mga sangla ko sa Palawan Pawn Shop. Ikaw ang number 1 sa Palawan Pawn Shop. Camera Vision Network Incorporated is open for all types of advertisement and announcement for Channel 3 and Channel 10, either VTR or line ads. Not just for local subscription but also international for a much affordable cost. But wait, there's more! You can now enjoy watching latest news updates